Hello po sa inyong lahat, mga kawaki. Kamusta na po kayo? Naway nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. So, medyo malungkot na balita po ang aking ipaparating sa inyo. No? Makikita nyo naman dyan sa ating thumbnail na si Jonathan, kahit kailan hindi na po natin makikita na vlog po natin. Dahil si Jonathan ay namayapa na. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. At mahigit na po sa isang linggo siyang namayapa. Alam naman natin yon noon pa. Kaya lang, hindi ko po kagad nabanggit at nai-announce sa inyo sapagkat yun po yung bilin ng mga taga Bausi yung dito sa ating barangay hanggat walang tunay na confirmation. Kasi nung mga nakaraan, mga higit isang linggo na o magto 2 weeks na, no, ay nasa critical na kondisyon si Jonathan. At talagang hindi na po siya nakarecover doon sa kanyang sakit. Batay sa sinabi ng mga kinaukulan, ay isinagawa naman yung karapat-dapat at nararapat na pakikitungo sa paggamot sa kay Jonathan. Subalit, dumating sa punto na huli na po yung lahat. Nakikita naman po natin sa mga nakaraan nating video, nakikita nyo po siguro na talaga namang ang sitwasyon ni Jonathan ay papunta na talaga sa twilight zone, no? At talagang matibay din naman yung buhay ni Jonathan dahil sa kabila ng lahat, tumagal pa siya ng ilang buwan bago siya umalis sa mundong ibabaw. Ito po ay malungkot na balita para doon sa mga tao na naawa sa kay Jonathan, na kahit papaano ay makikitaan po natin ng pagmamalasakit kay Jonathan, no? Sila yung mga tao na nalulungkot doon sa naging sitwasyon at kalagayan ni Jonathan. Dahil nga nakikita naman natin na kung papaano na yung kaisa-isang kapatid niya na inaasahan niya na sana makikita niya ay hindi man lang nagpakita. Kaya ikaw, DC Mariano, nais ko pong ipaabot sa iyo, sa iyong kaalaman, na ang iyong kapatid na si Jonathan ay patay na, namayapa na. Kung ikaw ay buhay, siguro matibay naman ang iyong konsensya, okay lang sa iyo yon. Pero taga ng akin, hindi ko maisip na mayroon mga ganong klaseng tao na kayang tiisin yung kanyang magulang at ang kanyang kapatid sa ganong kalagayan at sa ganong sitwasyon. Talagang nakakaawa po yung kalagayan ni Jonathan at ni Nanay Marita. Pero sa isang banda, kung titignan natin, at least nakapagpahinga na po siya. Kumbaga yung mga kalukutan, mga paghihirap nila sa buhay, kung ano-ano pa man, mga kahirapan na kanilang naranasan na mag-ina o dinaranas na mag-ina, yun ay wala ng lahat sapagkat sila po ay namayapa na. So ayan, DC Mariano, papanood ng video ito ay sana maalala mo na kahit paano hindi ka lumitaw sa mundong ito kung hindi dahil sa nanay mo. Ano-ano mang dahilan mo dyan, isa lang ang ibig sabihin noon, ikaw ay walang konsensya
at masyadong matigas ang iyong kalooban. Doon naman po sa mga taong nabibisit, naiinis, nagagalit kay Jonathan, kung ano-anong mga masasakit na mga salita ang inyong binitiwan kay Jonathan noon nung siya ay nabubuhay pa dahil sa kanyang mga pananalita o kaya dahil sa kanyang style, kahit ano pa man ang inyong dahilan, siguro masaya na kayo dahil si Jonathan ay patay na. Palagi niyong nilalait sa mga video natin si Jonathan, mga pagmumura, mga salita na halos hindi na po makain ng tao. Nababasa po natin yon sa ating comment section. Yun ay hindi ko na lamang binibigyan ng pansin para hindi pa lumala yung sitwasyon. Ang tangi ko lang masasabi sa inyo, sana yung naranasan ni Jonathan at ni Aling Marita ay hindi nyo dadanasin. O kaya hindi dadanasin ng inyong mga kapatid, ng inyong mga magulang, o kaya ng inyong mga kamag-anak. Kasi kung mangyari po yon, doon nyo lang masabi siguro na kahit papaano tama po ang mga sinasabi ko. Basta ang sa isip ko lang lagi, nakakalugod sa paningin ng Panginoong Diyos yung tumulong sa kapwa, ang magbibigay sa kapwa, kaysa mga taong nanglalait sa kapwa. O kaya, sa mga taong mga ginagawang hanap buhay ang paninira, panlalait sa kapwa. Kasi uso na ngayon yon mga kawaki. Pero kung isummarize mo lahat at intindihin, simple lang ang ibig sabihin noon. Ginagawa nilang hanap buhay ang paninira ng kapwa, doon sila kumikita, mga kawaki. Bakit ko nasasabing kumikita? Siyempre, nagkakaroon ng revenue yun eh. Tama man o mali yung iyong sinasabi doon sa kapwa mo na paninira, no? O dinidepensa mo man yung iyong sarili, isa pa rin yung kahantungan noon. Ginagawa pong hanap buhay yon. Sana wag magalit sa akin yung mga... Ang tinutukoy ko lang naman dito, itong mga nanonood sa atin. Dahil baka may ilan sa inyo na nanonood dito na baka may ganong pag-uugali at hindi alam, no? At hindi alam na yung kanyang hanap buhay may kaugnayan sa ganong sistema. Alam nyo ba na kahit gaano kalaki ang kikitain nyo dyan, mapupunta lang yan sa wala. Dahil kahit kailan hindi masisira yung nakasulat sa Biblia na ang gumagawa ng mabuti, mag-aani ng mabuti. Yung gumagawa ng masama, mag-aani din ng masama. So, simple lang. In simple words, karma lang yan. May karmang mabuti at may karmang masama. Comment po kayo dyan kung mayroon kayong koreksyon sa mga sinasabi ko. Pero mga kawaki, balikan natin yung mga nakaraan. Tuloy ko lang. Past 1 week, nag-usap na kami ng mga kinaukulan. Sinabi sa akin na wag mo nang i-vlog, i-video yung tungkol sa nangyari kay Jonathan. Kasi dito sa barangay, wala pa po talagang confirmation na bagamat sinabi nila doon na si Jonathan nasa critical na condition, kasi yun ang una nasa critical na condition po siya. At doong bandang huli ay binanggit na siya ay namayapa na, no?
ah, hangga't walang dumating notice paper, no, tinanggap ng barangay, yun nga ang sabi sa akin, wag mo nang ipa-plot. Kaya naman tayo ay nabanggit na ngayon sa inyo ay namayapa na po. Siguro ang katanungan nyo, saan napunta yung bangkay ni Jonathan? Saan ba siya dinala? Bakit hindi dito binala sa barangay para ilibing dito katabi ng kanyang nanay? Kasi yun ang pangarap ni Jonathan na mailibing siya sa tabi ng kanyang nanay ni Aling Marita, no? Kasi ganito po yun. Nung turn over si Jonathan doon sa Mandaluyong Hospital, ang lahat ng may mga pananagutan doon na po sa social welfare po yun, no? Sila na ang may control lahat doon. Actually, yung mga taga-Bausi dito sa barangay, wala na rin control doon sa kay Jonathan. Hindi nga kami basta makapagdalaw doon o kaya makapunta doon. Kasi ang buong control noon nasa kanila niya. Kasi diniklara po yon doon na wala nang kamag-anak talaga si Jonathan. Kapag ka ganon ang sitwasyon, automatic na ang hahawak na noon yung mga taga-social welfare. Ibig sabihin, kung ano man mangyari sa pasyente, mabuhay man siya o mamayapa, sila nang magde-decide doon. So, base sa pagkakaalam ko, ang labi ni Jonathan o yung kanyang bangkay ay kinremate po yun. Kinremate. Ayan. At yung kanyang tawag doon, abo, no? Siyempre, makiklim yun doon kung sakali na may lumutang na kamag-anak yan para kunin doon. Pero, yung pagkakalam ko lang kasi, kumbaga, hindi 100% na gano'n, depende yon. Pero isa lang sa malinaw dyan, kung sakali, halimbawa lang na si DC Mariano ay napanood niya yung video ito, pwede nyo pong puntahan doon sa Mandaluyong Hospital at magtanong na po kayo doon kung sakali na pwede nyo kunin yung pinaka-abo ni Jonathan. Kung siya ay kinremate. Ayan. Kasi wala naman tayong masyadong makukuhang detalyado na impormasyon tungkol dyan no? Na basta ang sabi lang kinremate no? Yung iba pang mga impormasyon doon hindi na natin sila matanong ng isa-isa no? Kasi siyempre umiiwas din yung mga iyon sa social media. Ayan. So, ayan mga kawaki, yun ang mahalaga at naalaman nyo na bago si Jonathan na namayapa, no, siya ay dumaan muna sa matinding sitwasyon, nasa critical na kalagayan at isinagawa naman yung lahat na pwedeng gawin para siya ay ma-recover o kaya siya ay mabubuhay. May nagsasabi pa nga noon na kung ganyan daw ang kalagayan ni Jonathan, ay mabuti pang mamayapa na lang siya para wala na yung sakit na kanyang naramdaman. At sa totoo lang, sa sitwasyon ni Jonathan, di ba, nakikita nyo na nabubulok o kaya naagnas na yung kanyang dalawang binti, May kapiraso po akong video dyan, doon sa short video ko na yung talagang actual na kalagayan ng paa ni Jonathan, Doon sa short video ko doon sa Kawaki TV official. Panoorin nyo po. 1 minutes lang po yun Panoorin nyo po yun. Pero meron pa rin tayong mga naka-file na video
na talagang yung maraming eksena na nakuna natin ng kamera, yung sitwasyon ng mga bintik at paa ni Jonathan doon nung nandyan pa siya sa may Tala Hospital, ano, sa E. Rodriguez Hospital, nung nandyan pa siya. Bago po siya ipinorward doon sa Mandaluyong Hospital, mga kawaki. Siguro kung sakali susubukan ko na i-upload yon, pero siyempre may mga restriction yun eh, mga kawaki. So yun lang siguro ang may parating ko sa inyo, mga kawaki, ano, talagang malungkot na balita. Kaya tayo nakikitim ngayon kasi nakikiramay po tayo doon sa kay Jonathan, doon sa nangyari sa kanya. Ang pangarap niya kasi na umabot man lang siya ng Pasko, talagang hindi siya umabot ng Pasko. Lagi niyang inulit-ulit yon na umabot siya ng Pasko at makapag-standby siya doon sa kanyang lugar kung saan sila nagtatambay noon ni Aling Marita, ay hindi talaga naganap at hindi talaga natupad kasi nga mas maaga siyang binawian ng buhay. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-comment na lang po kayo dyan, mga kawaki. Kung ano man ang mga nabanggit ko sa video nito na hindi nyo nagustuhan, pagpaumanhin nyo po. Kasi kailangan natin mabanggit dito para magiging malinaw at maunawaan ng bawat isa sa atin. At wala naman po akong masamang kinapay doon sa mga sinasabi ko na ginagawang hanap buhay yung paninira ng kapwa para kumita ng pera, no? Pagpaumanhin nyo na lang po. So yan, maraming salamat po. At sana po, huwag niyong kalimutan na paki-share ang video natin na to, paki-like, paki-comment. At siyempre, sa mga bago pa lamang na hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. Happy New Year. Naway pagpalain po tayong lahat sa panibagong taon na ating kaharapin 2026. Ayan. Naway sumagana po yung ating buhay. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayong parati, lalo na sa New Year po.